siya ngayon. Pero kaninang madaling araw nga, umiingit nga itong si Kai. Tapos, hinihimas niya nga yung balakang niya. Rin talaga nakatulog ng maayos, kaya naman hindi ko na nga talaga siya ginising. Pagpunta ko nga dito sa kwarto, gising na nga si Kai. At ayun na nga at maliligo na daw siya. Pero sabi ko, late na nga, kaya hindi na rin talaga siya papasok. Sinat pa nga din si Kyle, kaya naman pinainom ko nga talaga kaagad yan ng gamot. Nung naginhawaan nga siguro yung pakiramdam kahit papaano, basa nga talaga niya yung GC nila na meron training. Kaya naman hanggang hawak na nga lang muna siya sa mga raketa niya. Hindi pa nga din kasi talaga siya pwedeng mag-training, pero ang gusto nga talaga ni Kai, pumunta siya pero hindi siya magte-training, kumbaga manonood nga lang daw siya. Pero hindi ko nga din talaga pinayagan para nga makapagpahinga talaga dito sa bahay. Kahawak sa raketa pero nakahawak pa din talaga sa balakang niya. Diyos ko po. Buti na nga lang daw talaga at hindi na ganon kasakit yung balakang niya. Pero kagabi daw kasi masakit. Buti na nga lang at pinahilot muna nga din namin bago namin pa-check up or pa-x-ray. Nung kinatanghalian naman, pagkatapos nga namin kumain, pinaliguan ko na nga kaagad si Kai. Yes po, ako kasi nga hindi talaga siya makayuko. Masakit kasi sa balakang daw. Bilisan nga lang din dahil lalamigin nga siya dahil may sinat nga siya. After ko, tinapos ko na nga muna yung pamamalansya ko habang nag-e-edit. Aba, need yan. Kaya ng mga magulang na mag-multitasking. Lang kasi talaga yung isang araw sa mga gawain ko. Nako, madaming mga mommies na content creator dyan ang makaka-relate sa akin. Day off nga din pala ni Ate Noemi pagkatapos niya nga pakainin sila Ella at Iya. Pumunta nga siya sa bahay dahil dinalaw nga niya si Kai. Di pa nga rin daw talaga siya kumakain. Ayaw naman niyang kumain ng kanin. Yan naman, niyaya niya nga talaga akong lumabas at nilibre pa nga niya ako. Hindi na nga talaga ako nakapagpalit dyan. Tingnan nyo naman ang itsura ko. Mukhang katulong na talaga. Lalo na yung suot ko. Diyos ko po. Wala na din kasi talagang time para magpalit. Kaya naman kung makikita nyo nga po ako sa daan na ganito, yung suot or itsura ko, pagpasensyahan nyo na, ganyan talaga ako, lalo na nga kapag dito lang sa bayan-bayan at wala namang lakad. Kahit makapagsuklay, hindi na gagawin yan, basta clam na lang agad. Nung kinahaponan naman, hinatid nga namin si Ate Noemi dito sa school nila Kai. Susunduin niya na rin kasi sila Ella at Iya. Sinama nga pala namin dito si Kai. Mukhang naiinip na nga kasi talaga si Kyle sa bahay at wala namang ginagawa. Re-request nga si Kyle kay mama na gumawa daw ng pizza. Kaya naman, bumili na nga yung daddy ni Kyle dito ng bell pepper at cheese. Tapos, bumili na nga rin pala dito yung daddy niya ng munggo. Dahil gagamitin nga nila Kyle to sa school. Tawang-tawa nga si Kyle dahil napakadami nga daw nito. Pero sabi ko nga, hatian na lang niya si Ella dahil kailangan din nila Ella yan. Ano ba naman kasi, parehas nga silang grade 5. Pasok nga ni Kyle dito sa may kwarto, pinakita na nga niya kaagad sa akin itong nasa binti niya. Nako, 2 weeks na nga talagang iniintay ni Kyle yan at sobrang excited talaga yan. Buti nga sumakto na nga sa kanya yan dahil last nga ang binili niya large. Masyado nga talagang malaki yun sa kanya. Pero eto, saktong-sakto lang. Nung kinabukasan naman, maaga nga gumising si Kai. Gusto na nga daw niyang pumasok at medyo okay na nga daw yung pakiramdam niya. Ako na nga yung nagsuot ng sapatos niya dito dahil medyo masakit pa nga daw yung balakang niya kapag masyadong yuko daw siya. Sumama na nga din pala ako sa paghatid dito kay Kai. Ulit-ulit nga talaga ako ng sinasabi dito kay Kai. Wag nga muna ako siyang maglalalaka dahil meron naman siyang snack. Madalas kasi si Kyle na rin talaga yung nagdedesisyon kung magbabaon ba siya ng snacks or kaya naman sa school na lang. Ang nagpagawa nga sa akin ng snacks yan, ibig sabihin lang no, nananawa na nga siyang bumili ng mga pagkain sa kantin dahil paulit-ulit lang naman. 7:20 na nga nito pero mukhang kami na nga lang talaga ang estudyante dito sa labas. Diyos ko po. Pero ito kasing si Kyle, gustong-gusto nga ulit bumili nito pero kahapon naman bumili na siya niya. Sira nga niya kaya naman bumili nga ulit siya bago nga siya pumasok. Mura lang naman yan dahil wala pang 10 pesos. Kaya naman bumili muna siya ng isa sa baon niya. Gawa na nga niya yung bag niya at tumbler at kumis na nga sa amin ng daddy niya. Hindi na rin talaga nagpapahatid yan sa amin si Kyle kahit late na yan. Pagkahatid naman namin kay Kyle, dumaan na nga muna kami sa bilihan na naman ng mga pyesa ng motor. Alam niyo bang araw-araw talagang bumibili ng pyesa yan, sakit sa back. Diyos ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.